Alas 5:11 ng hapon, Abril 22, nitong Lunes, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang bayan ng Castillejos sa Zambales. Sari-saring struktura ang napinsala, pinakamalaki na ang Chuson Supermarket kung saan nasa 5 na ang namatay habang patuloy pa ang rescue operations. Apektado rin ang kabuuan ng Metro Manila. Sa Quezon City, naitala ang Intensity 5. Maging sa UNTV, ramdam ang pagyanig habang kami ay live na nasa Himpapawid. Isa ring 6.5 magnitude na lindol ang naitala sa San Julian, Eastern Samar nito lamang April 23. Naramdaman ang Intensity 6 sa San Julian, Maydolong at Borongan City, Eastern Samar. Intensity 5 naman sa Tacloban City, Catbalogan City, Samar, General MacArthur, Salcedo at Giwan sa Eastern Samar. Kaparehong intensity rin sa Naval Biliran, Catarman, Northern Samar, Palo, Babatngon at Pastrana sa Leyte, gayon din sa Lawaan at Gipurlos, Eastern Samar. Sa CCTV footage ng isang tindahan sa Catbalogan, makikita na 1:35 PM nang magsimula ang lindol habang nasa loob na ng tindahan ang mga customer. Nagtakbuhan ang mga tao sa loob, nagtumbahan ang mga gamit ng tindahan sa lakas ng pagyanig at namatay ang mga ilaw. Nagtago ang mga empleyado na natira sa loob habang hinihintay na huminto ang lindol. Tumagal ng halos 1 minuto ang lindol, saka dahan-dahan lumabas ang mga empleyado ng tindahan. May ilang mga bahay at tindahan din sa lugar na nagkaroon din ng crack sa dingding at natumba ang mga gamit. Ang tulay sa Kasoroy, San Julian, Western Samar, nagkaroon ng mga bidak. Sa Tacloban City, nagmamadaling lumabas sa kalye ang mga residente sa kasagsagan ng lindol. Dahil Intensity 5 ang naramdaman sa lugar, maraming gusali ang nabiyak ang pader at nabasag ang mga salamin. Nagpanik rin ang mga residente at nagtakbuhan palayo sa dagat sa takot na baka magkaroon ng tsunami. Nakapagtala na ng 18 moderate earthquake ang PHIVOLCS sa onshore area na nasasakop ng Pampanga at Zambales. May lakas itong magnitude 5.1 hanggang 5.8 na naitala noong 1928 hanggang 1993. Sa Samar Island naman ay nasa 24 na onshore moderate quake din ang naitala mula noong 1907 hanggang 2016 na may lakas na magnitude 5 hanggang magnitude 6.8. Noong 2012 ay lumindol sa karagatan sa silangan ng Samar Island na may magnitude na 7.6 kung saan naramdaman ang Intensity 7 sa Giwan, Oras, Sulat at Borongan City, Eastern Samar. Dalawang magnitude 7 naman ang naitala noong 1995 at 1996. Ayon sa PHIVOLCS, magkakahiwalay ang mga fault line sa bansa. Ang magnitude ay ang lakas ng enerhiya na inilabas ng epicenter ng lindol habang ang intensity naman ay ang naramdaman sa mga lugar na malapit dito. Itong it's East Zambales Fault. Itong linya na to, itong tatlo na to, talagang interconnected yung mga yan. Pero hindi siya connected dito sa Valley Fault System. Ito yung Valley Fault System natin kung saan manggaling yung the big one na pinaghahandaan natin, yung magnitude 7.2. So makikita natin, wala silang connection, no? Malayo. Bukod sa fault line ay nagdudulot din ng pagyanig ang mga trenches gaya ng Philippine Trench na siyang pinagmulan ng lindol sa San Julian, Samar. Dahil sa subduction, sumasailalim ang seabed sa landmass ng Pilipinas. So kung dito yung earthquake mo, ang San Julian na andito sa ibabaw. So kaya ang sinasabi nating epicenter ay San Julian. Pero ang nagdulot or nag-generate ng earthquake natin is yung Philippine Trench na kung saan pumapailalim siya sa ilalim ng Pilipinas. Sa datos ng PHIVOLCS, mahigit sa 60,000 lindol ang naitala sa buong bansa mula noong 1907 hanggang sa kasalukuyan. May lakas ito ng magnitude 1 pataas, naramdaman man o hindi, pero nasagap ng instrumento ng PHIVOLCS. Sa ngayon ay may 101 seismic stations na ang ahensya na nakakalat sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kabuuan, may mahigit na 100 fault line na tinututukan ang PHIVOLCS kung saan maaaring pagmulan ng paggalaw ng lupa na karaniwang sanhi ng mga paglindol sa Pilipinas. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City.